Nandito po tayo ngayon sa karagatan mga kapatid. Kakaibang adventure to mga kapatid. Sumama po tayo sa isang mangingisda mga kapatid na eksperto sa paggamit ng kitang mga kapatid. Samahan niyo po ako mga kapatid. Napaka-exciting nito mga kapatid. Sana may matutunan tayo at malaman natin kung paano ang paggamit ng kitang mga kapatid at pagkuha ng isda mga kapatid. Kaya, in the count of 3, 1, 2, 3. Mga kapatid, maaga po tayo nagising mga kapatid. Naghahanda na po tayo sa ating dadalhin patungo sa dagat mga kapatid. Napaka-excited dito mga kapatid. Samahan niyo ako. Alas 2:04 pa po ng madaling araw mga kapatid. Tayo pa lang po ang gising ngayon mga kapatid. Kapatid, yan po ang tinatawag namin na kitang mga kapatid. At isda po ang pain yan mga kapatid. Yan po ang gagamitin natin mamaya sa panghuli ng isda mga kapatid. Kitang ang tawag dyan mga kapatid. Let's go! At ngayon mga kapatid, naglalakad na po kami papunta sa aming baroto mga kapatid, o bangka mga kapatid. Yan po ang mahiwagang sapatos ni Ambaking kapatid. May nakasabay po kami mga kapatid at ang kanilang pain mga kapatid, bulinaw po mga kapatid. Andito na po tayo ngayon sa ating target area mga kapatid para po atin ang ilatag ang kitang sa ilalim ng dagat mga kapatid. Nagdala po si Yuyo ng buhangin mga kapatid para po ilagay sa ibabaw ng mga nylon mga kapatid, para po hindi po magkatanggol-tanggol ang nylon mga kapatid, kasi napakahaba pong nylon yan mga kapatid. At ngayon naman mga kapatid, ang ginagawa ni Yuyo mga kapatid, sinusukat yun na po kung gaano ito kalalim banda dito mga kapatid. Yan po ang kanya ginagawa mga kapatid. Madilim pa po dito sa ating paligid mga kapatid. Ang nagsisilbing ilaw lamang natin mga kapatid ay ang ating LED light mga kapatid, at saka ang ating flashlight mga kapatid. Inihulog na po ni Yuyo Rolly ang bato mga kapatid, at mga isang dipa mula sa bato mga kapatid, itinali niya po ang pinakadulo ng nylon ng ating kitang mga kapatid. At ito po ang magsisilbing pinakaunang buya na lilitaw mga kapatid. Dito po tayo babalik mamaya kapatid, pagkatapos nating mailatag lahat ng ating kitang mga kapatid. Sinisimula na po ni Yuyo Rolly mga kapatid na ilatag ang ating kitang mga kapatid. Ito po ang pinakaunang paglatag mga kapatid. Kaya po mga kapatid, kailangan po ng pag-iingat dito mga kapatid, dahil may pagkakataon po kasi mga kapatid na tuwing naglalatag ka pa lang nito mga kapatid, may isda na po na sumusunod mga kapatid, at bigla niyang dadakpin ang ating pain mga kapatid. Napakadelikado po mga kapatid, kasi bigla itong biglang bubunutin
Itong nylon mga kapatid, delikado po sa kamay mga kapatid, kaya konting ingat po pag nagkikitang tayo mga kapatid. Ito na po mga kapatid, atin po siyang panoorin. Mga kapatid, kailangan po to ng ensayo mga kapatid. Tingnan nyo po siyang maigi mga kapatid. Tingnan nyo ang kanyang dalawang kamay mga kapatid. Ang isang kamay mga kapatid, nagkokontrol sa kitang mga kapatid. Habang nilalatag ang kitang mga kapatid, kinokontrol ng kanyang isang kamay mga kapatid. At ang isang kamay naman mga kapatid, tingnan nyo, nakahawak sa sagwa mga kapatid. Habang nilalatag ang kitang mga kapatid, nagsasagwa siya palayo sa kitang mga kapatid para po maihulog ng maayos ang kitang mga kapatid. Lalo na nakasakay ngayon ang bakulaw mga kapatid. Kaya mas lalo itong bumigat mga kapatid. Ngunit alam ko po, sanay na po ito si Rolly mga kapatid, kaya parang baliwala lang sa kanya mga kapatid. Malapit na kaming matapos mga kapatid. Malapit nang maubos na ihulog lahat ng taga mga kapatid. Nagsimula kami kaninang alas 4. Ngayon ay alas 4:52. 4:52 na po ng madaling araw mga kapatid. Hindi po basta-basta ang paghulog ng mga taga mga kapatid. Ito na mga kapatid, naglagay naman ng isang buya mga kapatid. Isang bato at isang buya mga kapatid. Ang lahat po ng buya na mailagay nito mga kapatid, mga 5 buya po ito mga kapatid. Yan po ang palatandaan mga kapatid, kasi minsan kapatid, napuputol po ang mga pinaka-nylon mga kapatid, o tinatawag na bayan mga kapatid. Yan po mga kapatid, yan pong lumilitaw na ice back mga kapatid, yan po ang buya mga kapatid. Mahaba po yan mga kapatid, mga 100 meters po ang itinali dyan mga kapatid. Napakalaking pakinabang po yan sa kitang mga kapatid. Malapit na. Malapit na ang umulan. Nagtaligsik na mga kapatid. Kung kailan malapit na tayong matapos mga kapatid, saka naman may unti-unting bumabagsak na patak ng ulan mga kapatid. Ayan na ang panghuling taga mga kapatid. Sana hindi ito lalakas ang ulan mga kapatid, dahil hipos ang ating kamera. Ayan na mga kapatid, ang huling taga. Ayan na. Buhangin na lang ang natira mga kapatid. Tadang. Tadang. Wala na. Right. Tapos na po mga kapatid. Tapos nang nailapag lahat. Buhangin na lang ang naitira sa ating kitang. At ang pinakabuntot mga kapatid, nilagyan na po ng buya ni Yoyo Rolly mga kapatid. Ito po ang panghuling iakyat natin mamaya kapatid. Ayan na mga kapatid, umaga na po mga kapatid. Tapos na pong maihulog ni Yoyo Rolly ang lahat ng kitang mga kapatid. Pupunta na tayo doon sa pinakadulo mga kapatid. Yung unang kitang na kanyang inihulog, doon tayo pupunta mga kapatid. Maliwanag na po. Hindi na po kailangan ang ating flashlight. Mukha tayo pupunta sa minahan ngayon mga kapatid. May flashlight. Let's go, let's go. Nag-stop muna kami mga kapatid kasi ang ilisi doon sa ilalim mga kapatid na puluputan ng damo. Yeah. Let's go. Tuloy natin ang misyon. Ito na mga kapatid, nagsisimula pa lang kaming magpaakyat ng mga taga mga kapatid. Mga ilang piraso pa lang po ng taga ang nakuha mga kapatid. Naputol po mga kapatid. Siguro nakasabit ito sa bato mga kapatid. Kaya sinusubukan pa po ni Yoyo Rolly ngayon mga kapatid na kunin ang natirang kitang na nasa ilalim mga kapatid.
Yung bakal na kanyang ginamit kanina mga kapatid, yun po ang kanyang ginagamit ngayon mga kapatid. Di po talaga nakita mga kapatid. Kaya ang pinaka next na paraan mga kapatid, pupunta kami sa pangalawang buya mga kapatid. Hanapin natin ang pangalawang buya mga kapatid. Kang nandun mga kapatid. Naputol po ang unang buya mga kapatid, kaya pupunta tayo doon sa pangalawang buya mga kapatid. Ito po pala ang laging nararanasan ng mga mangingisda na gumagamit ng kitang mga kapatid. Yung masasabit sa ilalim sa mga bato mga kapatid ang kanilang taga mga kapatid o kitang mga kapatid. Kapag nakasabit po doon sa ilalim mga kapatid, pag pinilit nilang bunutin ang nylon mga kapatid, napuputol po mga kapatid. Laki po ang alon ngayon mga kapatid. Pasensya na po kung sa tingin nyo mukha pong madilim mga kapatid, kasi ganyan po pala ang prinsipyo ng kamera natin mga kapatid kapag nakatutok ito sa harap ng araw mga kapatid. Doon kasi ang sinisikatan ng araw mga kapatid, kaya mukha pong madilim mga kapatid. Ito na ang pangalawang buya mga kapatid. Nagbaba po kami ng 5 buya kanina mga kapatid. Yung isa mga kapatid, yung pinakauna, naputol po mga kapatid. Lumipat po tayo sa pangalawang buya mga kapatid, para maihaon natin ang mga naibaba na taga o kitang mga kapatid. Ito po ang itsura ng kitang mga kapatid. Marami po siyang hiwa mga kapatid para lagyan ng taga mga kapatid to. Yan. Maraming hiwa mga kapatid. Diyan nilalagay ang taga mga kapatid. Pinapaipit po ang taga dyan mga kapatid. Nagsisilbing pinakalagayan ng taga mga kapatid. Time check natin ngayon mga kapatid, nasa alas 5:33 po tayo mga kapatid. Ito na mga kapatid. Yan. Ang prinsipyo ng buya mga kapatid, nagsisilbi po siyang palatandaan mga kapatid. Pinutol lang mga kapatid para idugtong ulit mga kapatid. Pinutol ang pinakabayan mga kapatid. Ang tinatawag nila na bayan mga kapatid, yan. Yang pinakapuno mga kapatid. Ang pinakaunang kuha natin mga kapatid, yan. Yon. Ang tinatawag na bayan mga kapatid, yan, pinakamin na nylon mga kapatid, yung pinakahaba mga kapatid. Mayroon tayong pangalawang kuha mga kapatid. Ano sa'yo tawagan na yun? Ausod. Ha? Aw ka nang kuan ba batog. Batog. Batog daw ang tawag ng isda na yun mga kapatid. Mukhang magandang sinyalis to mga kapatid. Ilang taga pa lang nakuha mga kapatid, may nahuli na mga kapatid. Di po basta-basta mga kapatid ang paggamit ng kitang mga kapatid. Kasi for example mga kapatid, may nahuli yung isang isda mga kapatid, tapos kusang liliksi mga kapatid. Delikado tayo sa taga mga kapatid. Ubos lahat ng paon mga kapatid. Yung pain natin mga kapatid, ubos lahat. Madali lang po ang pagpasaka mga kapatid pag hindi po hindi na isabit sa mga bato mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid ang kanyang technique mga kapatid. Gumamit siya ng panyapak mga kapatid para nagsisilbing control ng ating sakayan mga kapatid. Kasi hindi ka makapagbugsay mga kapatid. Paano ka mayroon tayong pangatlong kuha mga kapatid, yan. Diretso na sa pinakababa ng sasakyan mga kapatid. Ganyan. Dalawang panyapak po ang kanyang ginamit mga kapatid. Naku po, pagbaguhan tayo nito mga kapatid, baka hindi tayo makapatakbo. Paikot-ikot lang tayo sa kinalalagyan natin.
Di po basta-basta mga kapatid. Kailangan po ng expert talaga mga kapatid. Yan. Kaya sabi ni Yoyo Rolly mga kapatid, ang mahirap dito mga kapatid ay doon na tayo sa bahay mga kapatid, yung pag-arrange na nito mga kapatid, yung bayan at saka nylon mga kapatid. Kasi tingnan nyo mga kapatid, may mga tagayan mga kapatid. Pag alsa mo niyan, nasasabit yan sa pinaka-nylon mga kapatid. Wala pong naiwan kahit isang paon mga kapatid. Yung pain natin, walang naiwan. Ito na mga kapatid, nakakuha ng damo ng dagat. Di po basta-basta ang pag-ayos at pagkuha ng kitang sa ilalim ng mga kapatid, kasi marami pong nadidisgrasya niyan mga kapatid. May isda pong maliksi mga kapatid, tapos biglang kumalag mga kapatid. Dito banda mga kapatid, mukhang walang masyadong matakaw na isda dito, kasi ang ibang pain mga kapatid natira pa mga kapatid. Yan, natira pa ang ibang pain mga kapatid. Walang masyadong di masyadong matakaw ang isda dito banda mga kapatid. May isa naman nahuli mga kapatid. Ano sa'yo? Naglamburay ka na eh. May malaking huli. Malaki na konti mga kapatid. Hi mga kapatid, alas 6 na po ngayon ng umaga mga kapatid. Tinantok po ako mga kapatid. Resulta na ng excited natin na bumangon ng madaling araw mga kapatid. Alauna pa lang kasi mga kapatid. Nagising na ako mga kapatid. Hindi na ako nakatulog uli mga kapatid. Alas 3 pa naman sana ang aming usapan mga kapatid. Kaya lang maaga akong nagising. Kaya ngayon mga kapatid, inaantok tayo ng konti mga kapatid. Kaya go lang mga kapatid. Andito na tayo sa pangatlong buya mga kapatid. Yan, kinukuha na po ang pangatlong buya mga kapatid. Yung pataw mga kapatid, o buya mga kapatid. May dalawa pang natira mga kapatid. Alah, napahak lagi na ikog yun. Ha? Ikot-ikot. Patay na ito? Ah, namatay po ang isda mga kapatid, kaya kinagat yata yun ng alimango sa ilalim. Maliit na lang ang aming kukunin mga kapatid. Malapit nang matapos mga kapatid. Tinamaan ako ng antok mga kapatid. Maganda po ang view dito mga kapatid. Yan. Yan, magandang tingnan mga kapatid. Yun. Puti mga kapatid. Dalawa sila. Magandang tingnan ang isda sa ilalim mga kapatid pag nahuli. Puti. May isang malaki-laki ng konti mga kapatid. Sana madagdagan pa yun mga kapatid ng marami. Action dagahi ang ganang nylon na naog dol-dool na yo. Ugdang kong patay na magsabot. Buhi kayo, Mabunlot no? Kado kayo sa kamba. Ako dito ito pilira, kapila ko kalita ka punod dito. Isda abang gamay niya. Ikaon, balag. Gamay din pagbunlot nimo gitangag. Pagkat ko lang, balag lang. Nabuhian nimo yo. Buhi, ano eh, dinubuhi ang mo bahay yan. Kado ang harip kamot. Na din ang kaning diri mada. Oo, sa'yo magubot kung ganang mata. Sama na ganang natag-an ng isda nga dako. Madagod na magubot na dako. Maunong mo talaga ng sa'yo hindi na kaputol sa kumpot sa mga bago ko na yung ano.
Hindi na ko isda yung kakuha ko. Ikaw na. Ang umudi ko na yun kay inig pita naghapa ang nylon dito. Inig ana nimo din ang gamay nga isda. Tinaw kay sa dagiton sa dagko. Demo nang inigbunlot kuyawa dito di. Kana sa mag-area. Nya to area na hinay ano. Mm. Ay kalit mo makat ka pang kukan do ka po. Uy. Pati napalaking nakuha. Kahoy. Natuy ang kahoy. Kaog apil ang kahoy mga kapatid. Mga kapatid, nag-usap po kami ni Yuyo Rolly mga kapatid. At ayon sa kanya mga kapatid, napakadelikado po pala nito mga kapatid. Kapag hinihila mo po pataas ang kitang mga kapatid, tapos may na huling maliit mga kapatid, may bigla pong kakain doon sa maliit na isda mga kapatid. Napakadelikado po mga kapatid dahil bigla pong mahihila ang bayan o ang nylon mga kapatid. Tapos may taga po ito mga kapatid. Napakadelikado po mga kapatid. Ayon sa kanya mga kapatid, nadisgrasya na po siya ng ganoong pangyayari mga kapatid. Tapos ang isang taga mga kapatid, tumama po sa kanyang isang daliri mga kapatid. Buti na lang daw mga kapatid, hindi masyadong malalim at hindi napunta sa buto mga kapatid. Hanggang sa unod lang lamang ng kanyang daliri mga kapatid. Ang ginawa niya lang kapatid ay ibinaon niya palabas ang taga mga kapatid. Napakadelikado pala nito mga kapatid. Kaya pala ang ibang pinsa ng aking asawa mga kapatid, hindi po sila nagkikitang mga kapatid. Ang kanilang kinukuha na lang mga kapatid ay yung lambay mga kapatid. Sa susunod na episode natin mga kapatid, doon naman tayo sasama sa pangunguha ng lambay mga kapatid. Pero hindi po pala talaga basta-basta ang panghuhuli ng isda mga kapatid na gamit ang kitang mga kapatid. Ngayon ko lang ito nalaman mga kapatid. Sana mga kapatid, nalaman nyo rin ang isang bagay na aking nadiskubre ngayon mga kapatid. Mga kapatid, puti mga kapatid. Hala. Duha? Aw. Duha ka taga, duha ka paon yang gitukob. Pagkat na siya kukan. Hala, natuon ka na eh. Kasi bagat na yun ka nang Nag-area ko tayo. nag-area pa ta? Kaon. Pumasok sa pinakaloob ang taga mga kapatid. May airplane po mga kapatid na maglalanding sa Mactan Airport. Doon ang Mactan Airport mga kapatid. Doon po yan maglalanding mga kapatid. Wala pong ibinatong salapi mga kapatid. Buti sana may nahulog na pira para pwedeng pulutin. Alright. Balik tayo sa kabila mga kapatid. Huli mga kapatid, ngunit ikog na lag-ulo ang natira mga kapatid. O sinang kauna na yun? Yun mga kapatid. Ulo at saka buntot na lang ang natira. Bye bye. Tid. Konti lang ang kuha mga kapatid. Grabe, gapos na siya yun no? So, ganun kuliko. Saan naman na? Oh, taas mali ganun eh. Taas. Napatay ang aming makina mga kapatid. Pag dito kayo sa dagat mga kapatid, ganitong gawin niyo mga kapatid. Magmumukha kayong ninja mga kapatid. Iwas sa init mga kapatid. Yan. Ito mga kapatid. Tapos may kalo mga kapatid. Yan.
Pauwi na kami mga kapatid. Tapos na po naming maihaon lahat ng kitang mga kapatid. Tapos na tayong mangitang mga kapatid. Let's go! Anjing sound deh, harus makuha ka. Anjing sound deh, baru makuha ka video. Oh, tama na. Pagi may kuha ko, gamay kaya. Naghuot. Ah, tag-ubo gani. Mabaw na dito. Ito na po ang lahat na huli ni Yuyo Rolly mga kapatid. Di po masyadong madami mga kapatid. Kitang. Pauwi na po kami ngayon sa bahay nila Yuyo Rolly mga kapatid. Hindi naman po masyadong kalayuan dito sa kinatatayuan namin ngayon. Malapit lang. Doon lang banda mga kapatid. Ah. Puno ya. Puno. Puno lagi. Puno sa pagmahay. Puno sa pagmahay. Ito na po mga kapatid. Ito na po ang huli ni Rolly mga kapatid. Itong nasa balde mga kapatid. Yan na ang huli mga kapatid. At ang isa naman ito mga kapatid, ito pong may isang nahuling malalaki kapatid. Ito po yung kasabay namin kanina mga kapatid na ang kanyang pain mga kapatid ay bulinaw po mga kapatid. Mga kapatid, ito po ang napakagandang itula mga kapatid. Napakaprisko pa nito mga kapatid. Napakasarap po ng sabaw nito mga kapatid. Kaya mga kapatid, bago tayo magtula mga kapatid, hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Salamat po sa inyong panonood. Sa mga bago dyan mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. I-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga video na ating i-upload mga kapatid. Huwag niyo na rin pong kalimutang mag-like mga kapatid. At kung nagustuhan nyo, pwede rin i-share nyo mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Hanggang sa muli. Ito po si Eric Ambaking. Bye-bye!